Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng munggo cluster cheese. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 20 grams, bread improver 1 teaspoon, salt 10 grams, sugar 100 grams, itlog 1 piraso, butter or margarine 75 grams, at fresh milk na 250 grams. Ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, bread improver, yeast, suka, itlog. Haluin muna natin ito para matunaw ang asin at ang asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang butter or margarine at ang bread flour. Atin na pong paandarin ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong umandar hanggang po sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ayan, kapag ganito na po at nagsama na sila, ay pwede na po natin kunin sa ating mixer at atin na po siyang ipadaan sa ating roller. Yan. At kung meron naman po kayong magandang mixer, yung spiral mixer po ay okay na po yun at hindi na po siya kailangan padaanin sa ating roller. Pero dahil po medyo matanda na po kasi yung aming mixer, kaya po kailangan po talaga nating ipadaan sa ating roller. Pero kung meron po kayong spiral mixer ay okay na po ito, mas maganda po yun. At saka kailangan lamang po ay yung ganito po dapat ang kanyang texture yan. Yung okay na po siya, tigit sa lahat ay medyo stretchable na po siya at yung isa na po talaga siyang dough. Kinuha na po natin ito sa ating roller at ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Yan. Hatiin lamang po natin ito. Yung size nga po pala ng dough natin dito ay 250 grams. At dahil meron na po tayong dalawang dough ay atin na po itong papabilugin. Bilugin lamang po natin ito ng dahan-dahan at ilagay po natin sa ating plancha. Ayan, at eto na nga po mga ka-bakers ang ating pinabilog. Ngayon naman po ay atin po itong i-rest ng 10 minutes lamang po. I-ready naman po natin ang ating munggo na 60 grams. Yan, eto nga po ang ating munggo. At i-click nyo lang po sa baba ang link kung paano po gawin ang ating munggo paste. Dahil nandiyan lamang po yan sa baba. Pagkatapos po ng 10 minutes ay tanggalin na po natin ang plastic. At okay na po ito mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na po itong tatanggalin sa ating plancha. At pagkatapos naman po ay atin nang kukuhanan ito at isi-shape po natin ito ng bilog. Ilalagay na natin ang ating munggo at isasara po natin ito. Ayan, at ready na nga po ito mga ka-bakers. Gawin lang po natin ang ikalawa. Ayan, so eto na nga po, no? Atin na po itong iro-rolling pin. Kukuha po tayo ng rolling pin at atin po itong ipapahaba. Habain lamang po natin. At kapag mahaba na po, ay atin na pong ilagay ang ating cheese. Opo, maglalagay po tayo dito ng cheese at ang buong cheese po na nagamit natin sa ating dalawang dough ay 20 grams po. So, tag 10 grams po ang kada isa. Kung gusto niyo pong bawasan ay okay lang at kung gusto niyo naman pong dagdagan ay okay na okay po iyon mga ka-bakers. So, atin na nga po itong pinahaba. At gawin lamang din po natin ang ikalawa. So, eto na nga po. Next naman ay kukuha po tayo ng ating cutter. O kaya po kutsilyo at atin na po itong hahatiin. Yung ginawa nga lang po natin dito ay 8 po na piraso. At next naman po ay atin na po itong lalagay sa ating molde na may kakapalang mantika. Atin na po itong aayusin ng dahan-dahan. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, eto na po siya mga ka-bakers, napaka-cutesy at ready na po ito para maipahinga ng 60 minutes. Opo, kailangan po natin itong ipahinga ng 60 minutes at eto na nga po sila. Ang lalaki na po talaga nila lalo, kaya naman po lalagyan na po natin ito ng egg wash. Dahan-dahanin lamang po natin sa paglalagay ng egg wash. At ngayon naman po ay lagyan na din natin ang kaliwa or ang kabila nito. Yan, ang ikalawa. At syempre, pagkatapos naman po lagyan ng egg wash, ay maglalagay po ulit tayo ng cheese sa ibabaw nito. Yan, dahan-dahanin lamang po natin. Napakadaming cheese po talaga ito mga ka-bakers. Kung gusto niyo pong dagdagan pa po yung total ng 20 grams na ating nilagay dito sa ating mga dough, or sa ating mga tinapay ay okay na okay lamang po. At atin na po siyang ilagay sa ating oven
Ang oven temperature nga po pala nito mga ka-bakers ay 170 sa taas, 190 sa baba at ang baking time ay 25 minutes. At ang size nga po pala ng ating molde ay 8 by 1 and 1/2. At pagkatapos ng 25 minutes ay luto na nga po ang ating Munggo Cluster Cheese na napakasarap naman talaga mga ka-bakers. Taas ang kamay ng mga mahilig sa cheese. Abay, winner na winner po talaga tayo mga ka-bakers dahil napakabongga po talaga nitong ating Munggo Cluster Cheese. O, di ba napakasulit? Ay naku, Chuck, napapatok po talaga dito dahil mabenta din po talaga ito lalo na po kung gagawin po natin itong pang negosyo. At higit sa lahat, tignan nyo naman po kung gaano siya kaganda. Napaka-presentable po talaga niyan tignan. At swak na swak po talaga ito lalo na kung ipang nenegosyo. Abay, go, go, go na po talaga kayo dyan mga ka-bakers. Ay nako, napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Marcos 11, chapter 22 to 23. Magot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Amen, amen, amen. Sa mga huling araw, tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya atin itong hasain at patibayin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Alrighty, ako muna ay magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless. Mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoong Hesukristo.